So, nung nandun na kayo, Yun po. Inisaysa po ni Aling po yung aming problema. Bali po, tinanong niya ako, sabi niya sa akin, sabi niya na, ano ba itong problema niyo? Ano bang ano to? Ang sabi sa akin, kayo daw yung tumigil sa pagtatrabaho. Sabi ko, sir, actually po, hindi po kami tumigil sa pagtatrabaho. Pinatigil po kami. Tapos pinakita ko nga po yung application po namin sa Labor Damam. Na sabi namin na dapat kami yung magko-complain. Kaso nga po, naunahan nga po kami. Yun, sabi niya sa akin, bakit hindi na lang kayo magpatuloy ng inyong trabaho dito sa Lasa? Kasi ang sabi sa amin ng kafil nyo, yung sponsor nyo, na tapos na daw yung yung project nyo sa Damam. Sabi ko, hindi pa naman po tapos. Sabi ko, actually po, mayroon pa po kami mga kasama doon ng mga Pilipino, nagtatrabaho pa rin po hanggang ngayon. Sabi ko sa kanya. Sabi nila, tapos na yung project nyo. Hindi po. Ang problema po namin doon, hindi po kami nakapapasahod. Almost 4 months na nga po. Then pinakita ko sa kanya po yung ikama ko. Sabi ko, may main reason po kung bakit po kami magko-complain sana sa Damam. Unang-una po, pinakita ko yung ikama ko. Ang nakalagay po doon is general builder ako. And then, sa job offer ko po, technical secretary. Yung nasa kontrata ko. Ang actual kong trabaho, company driver. Sabi niya, problema to. And then, sinabi ko pa po, na supply employee kami. Na ang sponsor namin, Al-Naim. Pero po, nagtatrabaho po kami sa CBT. Doon po sila na-alarma, yung taga-labor. kasi bawal talaga. Opo, Bawal talaga. kinalkal po nila lahat. Chinig po yung mga ikama namin. Halimbawa ito, si Roel Tolero. Diba sabi sa'yo, sino ba yung mga welder dito? Sabi ko, ako, welder ako, ginawa ko ng labor. Pero kasi in-open ko po lahat. Hindi ko nakapag-welding. Labor. Tapos inano niya sa amin na kung from the start doon na nagtrabaho kami ng Alasa. Sabi ko, hindi po. Sa Damam na kami, mula sa umpisa pa lang. At sa CBT na. Sabi nila, problema to. Sabi, i-discuss natin yan pagdating ng sponsor mo. Yun po, dumating na nga yung representative ng company ng CBT. Si Mr. Abdul Rahman din, ang pangalan. Anong nangyari? Ang nangyari po, imbis na mag-discuss nga po doon about sa problema namin, pinagalitan na po ng pinagalitan pagdating pa lang. Pinagalitan na yung representative. Sila nag-complain, sila napagalitan. Sila napagalitan. Kasi, talaga po, ang daming violation namin. Okay. Hindi lang maganda po dun sa isang Arabo na sa amin, mabait siya. Ang sabi niya sa amin nung una, itong complaint sa amin ng kumpanya laban sa inyo, hindi ka ba ito pinapaniwalaan dahil hindi ko pa alam kung ano yung nasa site ninyo. Kung sabi niya sa amin. So ngayon, wala pa yung nyo, pwede bang ikwento nyo muna yung kung ano yung site nyo. So yun po, inalam niya sa amin kung ano yung mga naging problema. So, pero ano ang sagot ng representative? Wala na Hindi na po makasagot. Hindi na makasagot at amendment. Bawat hiling namin, tatawag sa main office, approve. Approve na. So, 7 po kami ang kinomplain po. Nasa complaint po sa alas. Wala po si Denmark. So, paano napasama si Denmark doon sa complaint? Noong pong may paliwanag na po namin lahat, ang reklamo namin, kasi kami na lang po yung pinapakinggan ng Saka po nung pinabasa namin yung sulat namin dadalhin sa Imara, pinabasa namin doon, sinama na rin si Denmark. Ang sabi po kasi, sabi ng taga-labor, bakit hindi daw ito makasama? Sabi po nung representative namin sa kumpanya namin, bago daw kasi, hindi po makakasama, hindi sinama. Sabi ko, ito po yung may dokumento po kaming dala, yung original na contract niya, then yung binago. Pinakikita ko po sa taga-labor. And then po, sabi mo ng taga-labor, isama na daw po ito. Kasi violation na nga po. Violation. Kasi bawal talaga. Bawal yung sinanong niya po kami kung same case. Same case lang. Sabi ko po, same case lang po kami. Ang kaganda ay naging direkta yung pag-solve ng solusyon niya dahil nandun na siya. Yung Saudi Labor, talagang batas talaga yung sinasabi. Basta naman ang Saudi Labor naman kasi talaga pro-labor yan kaya nga labor office yan yung mga complaint lang talaga ng kung tutusin, complaint ng mga employees ang mga expat or sabihin natin kayo
ang tinatanggap nila doon na aksyonan. Although very seldom talaga yung employer ang nagko-complain. Pero pwede rin na sila ang mag-complain. Yung nga lang, since na mga violation talaga nila ang ang lumilitaw. Kompleto po kami sa reporting document po. Yun ang pinaka-importante doon. Yung advice niyo po sa amin na ano yung dapat mga i-present namin. So mas talagang nakatulong po talaga yung letter na yun sa Imara po. Kasi nabasa ko yung translate English and Arabic. So malaking tulong po talaga yun. Pero actually po, hindi namin sinabi po, advice nyo na reject yung statement sa Imara. So, actually, hindi naman na-reject, kundi talagang proseso nila eh. Bagong proseso po. Bagong proseso talaga nila. Yun yung pinagtataka talaga namin. Tapos tinanong po kami doon na final na yung decision namin. Kung uuwi na lang o magpapatuloy po sa pagkakataon. Sabi namin, Uwi na lang kami kasi yun nga po, mga pamilya namin. Nga po. Kasi kung magpapatuloy pa rin kayo, ganun pa rin ang sistema eh. Mauulit at mauulit din. Pangalawa, wala naman talaga trabahong maibibigay sa inyo directly ang inyong employer, kundi sasubcon na naman kayo. Pati yung violation ko po sa traffic violation. Yan. So ang tanong ko, from the start ng problema nyo, ilang linggo bago na karoon ng linaw ang inyong so from problema. Ano lang yun, from December 1 nag-start yung proseso, step by step. 3 to 4 Umabot weeks. lang ng ano, 6 ang tayo. January 14, ilang weeks lang yan. January 14 lang. 1 month, Ilang weeks lang. 114 So mabilis na po. Mabilis siya, matutusin. Mabilis na yan. So Mabilis na yan. yung kagandahan po, yung sa guide po ninyo, na hindi kami natatakot na Yun. Kasi empowered na kayo. Yun ang importante dun eh. yun nga po yun. Hindi nila kayo pwedeng pangunahan, takutin. Opo. Kasi alam niyo na kung ano yung dapat yung gagawin eh. Kumbaga na-empower na kayo. Yun yung importante dun eh. Tama. So, pauwi na kayo bukas. O mamaya. Yun ang Kaya maganda. po, order, ang bet po namin is 4:30. Ang kagandahan pa po dun sa nangyari na yon na makakauwi po kami na hindi man lang po namin nakita ang taga-labor, ay taga-polo. So makakauwi kami walang kalamang polo sa pag-uwi namin. At hindi naman talaga nila alam dahil wala kayo sinampang complaint din na sila ang mag-aalalakad eh. Siguro kung na-polo po kami, malamang. 1 year ka. Hindi pa namin masasabing pauwi na kami. Malamang. Siguro yung saya namin wala pa hanggang ngayon. So, yung mga advices namin sa inyo regarding sa pag nasa Pinas na kayo, yun na lang, gawin nyo na lang din. So, ang pasasalamat pa po namin, hindi lang po advice. Kasi yung pa rin pong tulong sa man namin. Financial, suporta po sa pagkain. Nandiyan po kayo. Sa guardian. Ang guardian, nandiyan din yan. Para sumuporta sa inyo. Okay din. Laking tulong po sa amin ng guardian. Nakatulong din. Dito Nakatulong sa din. Saudi, nakatulong din po. Suporta po sa amin. So, naipakilala din po namin sa guardians yung patnubay. Actually, nakausap ko nga yung isa doon dahil nga is nagtaka sila Yung kung po, paano kami kumilos. So, ang advice pa nga po sa amin ng guardians po na sa magkano daw kami sa polo. So, naipaliwanagan naman po namin na nga po, meron na nag-guide sa amin. Kahit hindi na magdumaan ng polo. Correct. Sabi nila, sige, makakaasa naman kami na kung anong maganda yung sa inyo naman, doon kami. So, nakausap niyo rin ba sila? Opo. Ang sabi? Actually po ngayon, sinikreto lang po namin. Hindi po kami nagpo sa wall namin, sa grupo namin, sa guardians. Kasi nga po, yun nga po, advice pa po ninyo yung surprise attack ang agency namin. Kasi hindi mo pa lang ng agency namin na uwi kami. Grabe po naging kapabayaan ng agency namin kasi kumbaga nakipagkutsabahan pa kasi ang agency namin sa employer namin para mapatagal kami Imbis dito. na kami pauwi, tulungan. At natatakot silang kami magsingil sa kanila. Bala yung gusto pa po nilang mangyari, babalik na kami sa aming mga trabaho. Kahit alam na nilang dehado yung sitwasyon namin dito. So, isa pa po yun na yung mga sagot po namin sa agency na sa advice po ninyo kung yung mga isasagot namin, so sinunod po namin.
So yun nga po, nag-work na ako. So maganda naman po yung naging effect. So, good luck na lang sa inyo sa pag-win May mamaya. panibagong laban pa sa Pilipinas. Oo. Maraming Hindi pa tapos salamat yung laban. sa Yung laban nyo dito, tapos na eh. Salamat. Yun doon na lang sa Pinas ang Kay asikasin Sir nyo. Joseph, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, sir. Salamat po sa nagtulong. Kay Ani. Salamat. Kay Ana. kay Ana Navarro. Pasalamat kayo dahil kung hindi sa kanya, Aba. baka Wala pa kami. baka di pa kayo baka. Hindi pa. So, okay. Tapusin na muna natin to at good luck sa inyo. Thank you, sir. Maraming salamat po. Dubai, thank you. Sir Joseph, thank you. Okay.